Latest news, hala, matindi to. Mayor Magalong kumanta na. Binunyagan lahat. Kongreso, akap, bistado. Ayan. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Interview kay Police Major General and Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ayon, syempre, bago natin pagpatuloy ang videong ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, suportahan natin si General Macanas, the General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Na kung saan matapang niya isiniwala ang ginagawa ng mga lawmakers, kongresista, senador, yung pamimigay ng akap, AIX, tupad, anong ayuda, parang sarili nilang pera. Sabi niya, ba't hindi niyo pera yan? Maswerte po tayo na meron tayong isang mayor. Ano? Sarili daw nilang pera yung pinamimigay nila. Lokohin nyo, lelang yung panot. Ay, sorry, Je. Hindi si Hindi si Mayor Magalong, Si Mayor Magalong, mabait yan. Diba? Ibig ko sabihin, lokohin nila lelang nila. Diba? Yang pinamimigay nyong tulong o akap o anumang mga pinamimigay nyong ayuda sa mga tao, galing din yan sa bulsa ng mga taong bayan. Kaya wag nyong i-credits na galing yan sa inyo. Diba? Halos taong bayan na naghihirap dyan. Diba? Kaya nga kayo nakakabuo ng pondo na ganyan. Eh kung wala yung mga taong bayan, makakabuo ba kayo ng pondo? Diba? Siyempre, kung sa sarili nyo lang, sa sariling bulsa nyo lang kukunin nyo, paputol ko daliri ko kung maglabas kayo. Maglabas kayo, siyempre, yung alam nyo, eto, okay na to. Pero yung mamigay kayo unlimited. General Benji Magalong na nagsasalita. Ang gusto niya, good governance. Meron siyang grupo na Mayors for Good Governance. Sinisiwalat nila yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ayan si Mayor Benji Magalong, no? Si General to General Benji Magalong to. Halos 40% nawawala sa budget na pupunta sa bulsa kung kaninong bulsa. So ito, pakinggan natin ang interview kay Mayor General Magalong at bigyan natin ng reaction. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out funds, AIX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin, akala mo, sarili nilang pera, yung kanilang ibinibigay. Yari kayo. Yari kayo kay Mayor General Magalong, di ba? Na buong akala nila, no? Buong akala nila parang pera nila pinamimigay nila, pinamumudmud nila. Meron pa nga nagsasabi na, dito, kung sino pinakamalakas dito, bibigyan ko ng 3,000. Ginawang will time, big time, no? Wala kayo dyan. No, ilang generals na, ng mga dating general, ang nakakapansin ng mga ginagawa nyong kabulastugan. Ito, mukhang to. Diba? Yan si General Mayor Benji Magalong, napansin na kayo. Alam ko, mayor sa Baguio si Mayor Magalong. Ayan, Mayor Magalong baka madayo kami diyan sa Baguio Siyempre, marami naman nanonood sa atin, di ba? Mamaya, may mga staff si Mayor Magalong dyan. Madayo kami dyan sa Baguio, mabigyan kami ng libreng strawberry. Libreng tour ni Mayor Magalong. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Ayun nga unlimited, di ba? Pamigay sila ng pamigay. Kaya paano natin masasabi na sa bulsa nila nanggagaling yun? Di ko sa bulsa nila nanggagaling yun, malamang ko naghirap na yung mga yan. Di ba?
Para nga yung pamimigay nila, hindi nila iniisip na mauubusan sila eh. 'Di ba? Yung mga kung ano-anong mga pinamimigay nila, kung ano-ano yung mga itinatayo nila, mga akap, ganyan-ganyan, na wala namang maitutulong sa mga tao. Mantakin mo, wala namang pandemic, walang kalamidad, pero pamigay ka ng pamigay. Ang iniisip natin dyan, paano pag may dumating na sigalot dito sa bansa natin, tapos biglang maubos na yung binubunot natin, paano na tayo? Eh di mamamatay tayong dilat lahat. Kayo sila, buhay sila kasi mayaman sila. Marami silang pera. Paano yung mga taong bayan? Ano sasabihin niyo sa mga taong bayan? Hindi na namin kayo bibigyan kasi binigyan na namin kayo dati. Yun na lang gamitin nyo. Taan pa namin yung 7-7, yung famous na 777. Na every time na sumama ka doon sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, na total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, eh paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Ano? Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nila i-share sa amin yung data. No? At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AICs. Halos wala rin kami natatanggap na MAIT, yung medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami... Kontakin nyo sila, sila Mayor Magalong, wala natatanggap na ganun. Nagmamakaawa pa. Iba talaga, no? Kapag hindi ka nila kapanalig, wala silang pakialam sa'yo. Kailangan daw kasi muna, isluluhod ka muna kay Puma Lear. Kailangan sabihin mo muna yung mahiwagang salita na, hey, 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 ho, ho, ho. Para talagang, malaman nila na kapanalig ka nila. Pero kapag nakikita nila, nadidinig nila na kumukontra ka sa mga ginagawa nila, naku, talagang pahihirapan ka nila. Kaya naiintindihan din natin yung ibang mga politiko na medyo hindi na maatim o sukang-suka na sa nangyayari ngayon. Hindi sila nagsasalita. No? Mas pinipili na lang nilang manahimik kasi nga alam nila yung mangyayari. Pero kung ikaw talaga yung politikong matindi ang prinsipyo at gusto mo talagang ipaglaban kung ano yung mga lugar na, kung ano yung lugar na hinahawakan mo, gusto mo ipaglaban yung mga nasasakupan mo, eh talagang magsasalita at magsasalita ka talaga. Diba? Ngayon, kapag nagsalita ka, sigurado, alam mo na dapat mo na talagang tanggapin kung ano yung mga consequences na darating sa'yo. Diba? Ganyan ang ginagawa nila sa mga taong yun. Diba? Na kahit magmakaawa ka, kahit sabihin mo na ganito, ganyan, hindi ka nila papansinin. Wala silang pakialam sa'yo. Diba? Kasi hindi ka nila kapanalig. Mga senador, wala kami nakakuha. Paano kung wala kami kakilala? Paano yung mga local government na wala kakilala? Wala matatanggap talaga. Sabihin na lang sa ako siguro, most probably siguro mga 80%. Kumbaga parang palakasan. O 20% lang sa mga AIX fund, tupad fund, MAIP fund ang natatanggap na local government. Even yung sa rest, yung umahawak dyan are actually lawmakers. So that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs at hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Tama yun. Yung mga yun ang nakakaalam kung sino yung mas higit na nangangailangan. Hindi yung may mga umiepal na kala mo alam nila kung sino yung magbibigyan nila. Tama si Mayor Magalong dun. Yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Masama pa. Kasi alam nyo kasi, yung pamimigay ngayon, hindi naman talaga yon para sa pagtulong talaga. Pamimigay yon dahil malapit na ang mga eleksyon. Pamimigay para mas lalong lumapad ang pangalan at matandaan ng mga tao. Diba?
Kasi kung talagang plano mo talaga ay pagtulong, 'di ba? Plano mo pagtulong. Hindi mo na kailangan ilagay yung mukha mo sa mga tarpaulin. 'Di ba? Ano, ilalagay mo yung mukha mo sa tarpaulin? Ano ba, birthday mo? Binyag mo ba? 'Di ba? Hindi na dapat nilalagay. Kasi yung perang ginagamit nyo na pinagtutulong sa taong bayan, galing sa pera ng taong bayan din yan. So hindi mo pwedeng ilagay o i-credit sa'yo yung pinagtutulong mo. Di ba? Gaya ng ginagawa ni VP Sara. Nagbibigay siya ng tulong. Alam ni VP Sara na hindi galing sa kanya yon, galing sa taong bayan yung binibigay niyang tulong sa taong bayan din. Kaya ang nilalagay ni VP Sara is Office of the Vice President. Hindi niya nilalagay yung Sara Duterte. Hindi nilalagay ni Sara Duterte yung pagmumukha niya sa tarpaulin tapos namamahagi ng tulong. Ni kahit kailan wala tayong nakitang ganun kay VP Sara. Ang lagi lang nakalagay Office of the Vice President. At kahit kailan si VP Sara hindi nagpa-exposure masyado. 'Di ba? Nagpapa-exposure siya pero tago, palihim. Hindi siya nagpapa-camera o nagpapapansin. Laging yung mga staff niya, yung nakikita natin. 'Di ba? Yung nag-aasikaso. Si VP Sara pumupunta, pero hindi siya masyadong nagpapa-exposure gaya ng iba. Binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin. Bawal. Oh. Oo. Yung listahan na nakakatanggap ng AKAP, AIX, TUPAD. Bakit ayaw i-share sa mga local government Ayaw ibigay, no? Dapat chief, binibigay nila yun eh. Yung pinagmamalaki ng Speaker of the House na kompleto daw sila ng mga beneficiaries. O yung challenge ni Professor Cielo Magno na ilabas ang listahan. Bawal naman palang i-reveal ang mga listahan. Anong klase? Anyway. Pag nakita daw yung listahan, baka bilangin. Baka mabulilyaso. Ano po, nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa. Daming naghihirap. Kailang yung ayuda. Maganda naman yung ayuda kung ang matulungan yung talagang nangangailangan. Oo. Paano kung yung ayuda na lang ay pampolitiko? Parang sa eleksyon. Namimigay ng ayuda, no? Barya-barya yung tinutulong sa taong bayan, yung sumosobra, no? Milyon-milyon. Sa bulsa ng mga matitino na pupunta. Next year. So may nabibigyan ng ayuda, may kaya pa naman sa buhay. Dahil lang supporter nila. Dahil yun ang boboto sa kanila. Anyway, bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ng isang House Leader, si Tingog Party List Representative Jude Asedre. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, sinulat ni Neil Jason Cervalios, January 5. Title, National Budget Pork Free, says House Leader. Wala daw pork barrel ang 2025 national budget according to Representative Jude Asedre. Okay? In a text message to the Star, Asedre said the claim of former Senate President Franklin Drilon that the 2025 Boss, si Drilon may balbas na. national budget includes substantial pork barrel allocations is not true. So, pinapabulaanan ni Congressman Asedre yung pahayag ni dating Senate President Drilon. In-interview ni Ted Filon. Narinig ko yung interview na yun eh. Oh. Sa interview ni Ted Filon kay Senator Drilon, talagang tihik, punong-puno ng pork barrel ang 2025 budget. At ito yung pinapabulaanan ni Congressman Asedre. Okay, ganito yung paliwanag ni Senator Drilon. Ang naidagdag sa budget ng DPWH after yung BICAM conference, nadagdagan ng 288 billion. Kaya biglang tumaas ang budget ng DPWH, mas mataas na kaysa sa education sector. Ngayon, nireview ng Pangulo. At bineto. Ang bineto lang is 26 billion ang natanggal. So, 288 billion na isiningit ng mga lawmakers, 26 billion lang ang bineto, may naiwan pa na 262 billion. Yun ang sinasabi ni Senator Drilon na
punong-puno ng pork barrel ang 2025 budget. Okay? So, ito, yung mga pahayag ni Congressman Asidre, nasa inyo na kung kanino kayo maniniwala, kay Asidre ba o kay Senator Drilon. Sabi ni Ayan, Asidre, mga katunay, kanino kayo maniniwala? Kay Asidre o kay Drilon? Parang paniwalaan niyo si Drilon ngayon, para lang may balbas. Eh. we've been very clear that the 2025 budget is pork free. Walang pork barrel. Dagdag pa niya. He added that no discretionary funds are going to legislators. Wala daw dadaan sa mga lawmakers dito sa mga pundong ito. Mantakin mo, ang tindi na ng bansa natin ngayon. Mantakin mo, puro nababalitaan na lang natin ngayon, bilyon. Ako hindi pa ako nakakakita ng bilyon. Kailan kaya ako makakakita ng bilyon? Sana magkaroon ako ng bilyon. Diba? Laging usapan na lang natin dito, bilyon. Hindi na milyon eh. Kay VP Sara, 125 million lang, hindi sila makatulog. Pero ito, usapang bilyon na to. Diba? Bakit hindi nyo usisa? Every single line item, sabi niya si Dre, every single line item is transparent. Wow. With clear guidelines and implementation handled by the proper executive agencies. Eh kung totoo itong sinasabi ni Congressman Asidre, bakit ang Malacanang sa pag-approve ng presidente sa budget, bakit naglagay ng conditional implementation? Dapat magkaroon ng clear guidelines bago ma-release ang pundo. Si General Macanas. So ibig sabihin, walang specific guidelines. Gagawin pa. Kung kailan gagawin, I don't know. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal, at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.